na nais kong magbigay ng privilege speech mamayang hapon tungkol dito kung napayagan ako ng Kongreso dahil ayaw kong sabihin ng iba na hindi ako dumadaan sa tamang proseso. I hope they can see, pinakita ko ito sa ICI at Ombudsman noong Nobyembre at nanawagan ako at that time na gawing state witness si Yusek Cabral. Ngayon naman po gusto kong privilege speech for the nth time sa Kongreso at tila nagbabago yung timpla ni Secretary Vince, iba na dun sa nauna nyo na pag-usapan? Kasi 'di ba before ang sabi nyo sa amin si Sec Vince pa mismo ang nagsabi na sa inyo ibigay yung files? oh, yes ma'am, sorry, just to clarify. I have had many conversations with Sec Vince on September 4 when he told Yusek Cabral on the phone to give the files to me. After that, when he asked that I not release the files to the public because he will release the files to the public. And in October, in November, many times po nag-uusap kami ni Sec Vince at ang kanyang team. Yung pinost ko lang po sa Facebook ang email documentation ng konteksto po ang marami naming ibang mga pag-uusap kahit sa telepono. Oo. So at least malinaw ngayon, meron kayong personal contact. Ipinost nyo lang din po yun para malinaw, para lang po masagot yung sinasabi na hindi pa na-authenticate. Through that email, makikita na even before, alam na nila. Tama po ba yun? I mean, maaaring ayaw niyang buksan dahil gusto niyang sabihin na hindi niya alam kung ano nga talaga yung allocable ng bawat kongresista. Pero parang it is funny, I think, to the public that the DPWH cannot confirm how much is the allocable budget out of 401 billion pesos of allocable budgets of congressmen because this is taxpayers' money. And I think we deserve to know, totoo ba na may mga congressman na ang allocable ay 3, 4, 5 bilyong piso kada taon? Kung hindi po tama yung ibinigay sa aking dokumento noong September 4 na galing sa kanila, baka pwede nilang isagot ano ba yung tama. Pero may mga nagsasabi kasi sa social media, yung pangalan na ito hindi tama and so and so. I swear this document came from DPWH. Kaya dapat si DPWH po ang sasagot kung hindi totoo ang dokumentong in-upload ko na galing sa kanila, ano yung totoong allocable budget. Wala namang maniniwala kung sasabihin nila walang allocable budget ng mga congressman, di ba? Oo. Congressman, did you try to reach out to Sec Vince kung bakit ganun nangyari? Kasi kung galing sa kanila yung file, why is he saying now na hindi pa niya na-authenticate? Sinubukan niyo po bang mag-text sa kanya, tumawag para tanungin kung bakit ganito na po ang naging timpla niya? I'll be honest with you. Yes, we are trying to contact Sec Vince. I think abroad siya ngayon. Pero nakausap din namin po ang kanyang mga appointees also trying to reach him. I'll just be honest, okay? Sec Vince really wants reform and transparency in the DPWH. But on the night that I got the documents, he realized how severe the consequences to some of the people on the list might be. And after that, wanted the documents not to be released to the public. After that, he went to Congress for the budget hearings. We also talked there. And then we also had private discussions outside of Congress. I am also answering your question a while ago about how we communicate outside of the email that I posted. We have had many conversations, and in these conversations, it involves me not releasing the files that he authorized to release to me on September 4, because September 4, he was 3 days on the job. Maybe he hadn't studied fully what all the files were, but he said to release them. And then after that, I'm sorry to say, but it's an acknowledgement that because they haven't released the files themselves,
there's something that they don't want the public to know. Okay, ganito po, no? Can we abbreviate this proceedings ikang congressman para ho kasi if we will deal so much and we will give so much time sa authentication etc. baka ho maubos tong ating buong oras na inilaan sa interview na ito. Pwede ho ba natin i-simplify na lang muna? Opo. Itong dokumentong hawak po ninyo, ano ho ba ang irregular dito? Ano ba ang mga mali dito sa sinasabi yung mga files na ito? Pwede niyo ba munang isa-isahin ito, please? Yes, sir. Yung in-upload ko, ang summary, magkano ang allocable budget ng bawat congressman. At yung mas irregular, pag makikita yung mga detalye, ano yung mga project na naglalaman sa allocable budget ng bawat congressman, na malaking bahagi ay mga flood control project. Pero sa summary pa lang, ang nadoon, yung halaga. Dapat walang irregular kung lahat naman yun ay napupunta sa mga public works na nakikita ng ating mga kababayan. Pero dahil ayaw ilabas ito at maraming mga nakiusap din sa akin sa Kongreso, Oktubre at Nobyembre, gusto ko sanang mag-privilege speech tungkol dito, nakiusap sa akin na wag at ilalabas naman ng DPWH in the proper time. Ang lulabas, ayaw ng mga kongresista malaman ng publiko kung ilang bilyon ang kanilang taon-taong budget sa DPWH. Okay. Kung yun po ay suspicion na baka may inappropriate transactions relative to these projects, ayaw ko naman po manggaling sa akin yun. Ang sasabi ko yung irregular is hindi lang po sa malaki na hindi inideklara, pero napakalaki ang disparity din ng ilang mga distrito na wala pang 1 bilyon. Yung 1 bilyon, malaki. Pero may iba naman na 5 o 10 bilyon. At yung mga iibang rehiyon na nakakakuha ng malaking budget, hindi naman po yung maraming populasyon o malaking pangangailangan necessarily. May correlation din po kung saan maraming contractor, mataas po ang allocable budget. Okay. So, ang sinasabi po ninyo, ang irregular dito ay yung pong hindi wasto na paglalaan ng pondo sa bawat kongresista. Simply said. Ganun po yun. Ano po? Kano nyo? Tama? Yung lack of transparency Okay. na ayaw nila itong malaman. At ito naman po ay dapat public information. At pangalawa, mas irregular pag malaman natin ang mga detalye na malaking bahagi po nito ay mga flood control projects. Baka kasama dito yung mga ghost at substandard na ngayon iniimbestigahan na hindi alam ng ombudsman sino ang nagpapondo kung hindi nila tignan ng listahan. Okay, sige po. So ihiwalay natin itong kaninyo mga allocables sa mga congressman. Yung pong sinasabi na leadership fund o ito pong mga allocables sa mga hindi naman miyembro ng kongreso o mga cabinet secretaries, pwede niyo ho bang ibuhos na ito ngayon, itong mga informasyon na ito? Sino-sino ho ba ang meron doon? Salamat sir sa inyong tanong, pero ako po ay nag-post din sa Facebook na nais kong magbigay ng privilege speech mamayang hapon tungkol dito kung papayagan ako ng Kongreso. Dahil ayaw kong sabihin ng iba na hindi ako dumadaan sa tamang proseso. Naku, huwag niyo na munang sayangin yung oras namin lahat kasi alam na namin lahat ng mga pinagsasabi niya. Hindi na namin kailangan lecture niya kasi hindi pa naman niya naiintindihan lahat. Di ba? Alamin muna niya bago siya mag-lecture dyan sa privilege speech dahil importante yung gagawin natin ngayon. Susuriin natin ang GAA, titignan natin kung matatapos siya. Ngayon, kung bawa 4-5 oras siya, no? Hanggang midnight tayo kunyari, mga 10 oras, babawasan, dadagdagan pa niya yan ng 1 oras na magsasalita siya dyan. Huwag naman, maawa naman siya sa atin. I hope they can see, pinakita ko ito sa ICI at Ombudsman noong Nobyembre. At nanawagan ako at that time na gawing state witness si Yusek Cabral. Ngayon naman po, gusto ko privilege speech for the nth time sa Kongreso. At baka kung hindi ako papayagan, that's when I can say I've tried that channel, I can go into the next.